Tila nagiging misteryo ngayon ang kinaroroonan at kalagayan ng isang commander ng Islamic Revolutionary Guards Corps na si Ismail Gaani. Sa gitna ng mga ulat, siya ay iniimbestigahan kung paano nagawa ng Israel na ma-penetrate at durugin ang command structure ng Hezbollah o ang Lebanese militia na nasa gitna ng Iranian Axis of Resistance. Sinasabing si Gaani na namumuno sa puwersa ng Al-Quds ng IRGC ay nasa Beirut noong panahon ng mapatay ang pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Ngunit iginiit ng mga autoridad ng Iran na siya ay buhay at kasama sa linya para sa isang Valor Award. Ang Qatari-backed outlet na Middle East Eye ay nagsasabi na si Gaani ay isinailalim sa house arrest at iniimbestigahan dahil sa mga pagkabigo nito na nagbigay daan sa Israel na makapenetrate sa mga network ng Hezbollah. Sa nakalipas na 2 buwan, pinatay ng Israel ang ilang pinuno ng Hezbollah at lumilitaw na isa itong malaking hakbang sa kalidad ng intelligence nito. Isang Arabic outlet din ang nagsabing si Gaani ay inatake sa puso habang ito ay tinatanong. Ayon naman sa mga Israeli sources, maging anuman daw ang katotohanan, ang mga bagay daw na ito ay nagpapakita lamang ng pagkakaroon ng stress sa loob ng IRGC gawa ng mga pagkawasak ng mga leader ng Hezbollah sa Lebanon. Ayon pa sa isang source, kamangha-mangha ang tagumpay na ito, kung saan ito ang resulta ng isang dekadang pangangalap ng mga intelligence. Ang operational shock na ito ay ang nag-eliminate sa mga kakayahan na mag-nominate ng bagong mga mamumuno sa pagganti laban sa Israel. Nag-aalinlangan naman ang nasabing source na pinaghihinalaan si Gaani. Gawa ng inilalarawan siya bilang isang hardworking nerd na lubos na tapat at lubos na committed sa layunin. Noong Martes, sinabi ni Iraj Masjedi sa mga reporter na si Gaani ay nasa mabuting kalagayan at nagagawa nito ang kanyang pang-araw-araw na tungkulin. Ayon naman sa mga Western diplomats na posibleng isinasaalang-alang ng Israel ang isang kampanya ng pagpaslang sa pamunuan ng Iran bilang ang pinaka-escalatory end ng hanay ng mga options na gagamitin sa napipintong pagtugon nito sa pag-atake na ginawa ng Tehran noong nakaraang linggo. Samantala, hindi pa rin malinaw kung paano at kailan tutugon ang Israel. Narito ang sinasabing 3 mga opsyon ng pag-atake ng Israel laban sa Iran. Una, pag-atake sa mga Iranian military target na katulad ng Israeli strike na isinagawa noong Abril. Pangalawa, isang pag-atake sa mga economic infrastructure. Kabilang na dito ang mga oil facilities. At pangatlo, isang pag-atake sa mga nuclear site ng Iran. Mahigpit namang pinayuhan ng US ang Israel na huwag atakihin ang mga nuclear facilities ng Iran at nilinaw na hindi magbibigay ng praktikal na tulong ang US o UK sa ganoong pag-atake. Pinayuhan din ang mga opisyal ng Israel na hindi maganda kung sisimulan nito ang gagawing pagtugon sa top end ng escalatory scale. Naniniwala ang mga Western diplomat na ang Israeli strike ay maaaring magsimula sa susunod na linggo. Sinasabihan ng mga Gulf states ang Washington na pigilan ang Israel sa pag-atake sa mga site ng langis ng Iran dahil nag-aalala sila na ang kanilang sariling mga pasilidad ng langis ay maaaring sumailalim sa isang sunog na magmumula sa mga proxy ng Tehran kung sakaling mas lumala pa ang labanan. Ang mga matataas na dating intelligence officials ng Israel ay nangangatuwiran na ang isang pag-atake sa infrastruktura ng langis ng Iran ay gagana at hindi hahantong sa isang malaking pagtaas sa presyo ng langis. Nagdududa sila sa claim na ang Iran o ang mga proxies nito ay aatake sa mga oil facilities ng mga Gulf states dahil masisira din nito ang mga pagsisikap ng Tehran na palalimin ang diplomatikong relasyon sa rehiyon kung sakaling gagawin nga nito ang mga pag-atake. Ang Iranian Foreign Minister na si Sayyid Abbas Araghchi sa isang diplomatic tour sa mga Gulf states kasama ang Saudi Arabia at Qatar ay nanalo ng mga pangako na hindi nila papayagan ng Israel na magpalipad sa kanilang mga airspace para sa anumang pag-atake na gagawin nito sa Iran. At ipinarating din nila ito sa Washington. Sinabi niya na ang mga diplomatic channels ng US sa pamamagitan ng ibang mga bansa
ay hindi direktang bukas. Ayon pa kay Aragchi, ang Israel ay naghahanap daw ng isang large-scale war at nagtutulak sa ilang mga bansa sa digmaang ito. Hindi lang daw ang Iran ang ayaw ng malakihang digmaan, ngunit alam din ng lahat kung gaano kalaki ang pahamak na maidudulot ng digmaang ito. Pagdating sa kayamanan, talagang hindi maitatanggi na nangunguna ang mga Hudyo. Sa katunayan, maraming mga sikat na Hudyo ang mayaman, tulad na lang ni Sergey Brin, ang former president ng Google, Larry Ellison, ang former CEO ng Oracle, at Mark Zuckerberg, ang sikat na CEO ng Meta. Dahil sa kayamanan ng mga Hudyo, maraming lahi ang naiinggit at nagdududa. Sinasabi pa nga ng maraming tao na may plano ang mga Hudyo na kontrolin ang buong mundo. Ang plano ng mga Hudyo ay nilabas sa isang detalyadong manuscript na kilala bilang The Protocols of the Elders of Zion. Marami ang nagsasabi na hoax lang ang manuscript, pero meron ding naniniwala na totoo ito. Bakit nga ba talaga yumaman ng husto ang mga Hudyo? Anong mga industriya ang pinasok ng mga Hudyo at patuloy pa ba silang yumayaman sa gitna ng krisis na kanilang hinaharap ngayon? Tara alamin nating lahat ang sagot sa mga katanungang iyan. Noong unang panahon, maraming katakot-takot na pagsubok ang hinarap ng mga Hudyo. Napatalsik sila sa kanilang sariling bansa, inalipin sila ng mga imperyong tulad ng Roma at talagang nalubog sa limot ang Jewish identity. Maraming Hudyo ang tumakas patungo sa Europa, subalit di nila akalain na mas matinding dagok pa pala ang haharapin nila dito. Ang mga Hudyo sa Europa ay di pwedeng bumili o magkaroon ng lupa, kaya kailangan nilang maghanap buhay sa ibang paraan. Pinasok ng mga Hudyo ang iba't ibang larangan tulad ng siyensya, medisina, research at ang pinakasikat sa Hudaismo, ang pagpapahiram ng pera o lending. Dahil sa lending, lumago ang kayamanan ng mga Hudyo. Isang dahilan dito ay ang pagkakaroon ng interest rate sa kada loan transaction. Hindi ito magawa ng mga Kristiyano dahil taliwas ang lending sa turo ng Biblia. Sa katunayan, maging si Shakespeare ay gumawa ng karakter na nagsilbing reference sa mga Hudyo, ang sikat na lender na si Shylock. Sa paglipas ng maraming taon, pinasok na rin ng mga Hudyo ang banking. Mas lumago ang kayamanan ng mga Hudyo dahil maraming Kristiyano ang nangangailangan ng financial assistance. Noong medieval era kasi, maraming gera at explorations ang nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo. Isa pang dahilan kung bakit mayaman ang mga Hudyo ay ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Dahil sa diskriminasyon at pang-aaping sinapit ng mga Hudyo, natutunan nilang magtulungan sa lahat ng bagay. Tumibay ang pundasyon ng Jewish communities sa maraming parte ng mundo at malaking porsyento sa isang Jewish community ay nakapag-aral ng maayos. Hindi rin tinago ng mga Hudyo ang pagiging business-minded. Kalakip din naman sa Torah ang kautusan na dapat ang mga Hudyo ay magaling magpalakad ng negosyo at maghawak ng pera. Stewardship ang tawag dito, kung saan ang kayamanan sa mundo ay hinahati para sa lahat. Naniniwala ang mga Hudyo na bawat tao ay may karapatang i-enjoy ang kanilang kayamanan. Maaruga at maawain din ang mga Hudyo sa kanilang kinasasakupan. Kapag mayroong nangangailangan ng tulong sa isang Jewish community, lahat ng mga nasa komunidad na iyon ay tutulong. Kung kailangang bigyan ng trabaho ang nangangailangan, gagawin iyon ng komunidad ng mga Hudyo. At kapag may bagong negosyo ang isang Hudyo, susuportahan din siya ng kanyang mga kaibigan at kabaro. Kumbaga, hindi talaga nangiiwan ang halos lahat ng mga Hudyo dahil alam nila ang pakiramdam ng tinatakwil. Magandang edukasyon, ito rin ang dahilan kung bakit mayaman ang mga Hudyo. Nang maging refugees ang mga Hudyo, napunta sila sa mga lugar na may mga magagandang education programs. Seryoso ang mga Hudyo sa kanilang edukasyon, kaya marami sa kanila ang naging kilala sa iba't ibang larangan. Maganda rin ang generational values na pinapasa ng mga Hudyong magulang sa kanilang mga anak. Sa kabataan pa lamang ay tinuturuan na ang mga Hudyo ng financial education, saving, wealth education at business management. Ang mga doktrinang ito ay hindi makamundo ayon sa Torah.
Bagkus tinuturo ng mga Torah doctrines na maging responsabling mamamayan ang mga Hudyo sa pamamagitan ng maayos na financial management. Bukod sa magandang edukasyon, magaling rin ang mga Hudyo sa pakikipagkilala o networking. Konektado ang mga Hudyo sa maraming tao, lalo na ang mga nagnenegosyo o nagpapatakbo ng community services. Dahil sa pagiging konektado, alam ng mga Hudyo kung sino ang pupuntahan sa panahon ng krisis o pangangailangan. Tinuturo rin ng Hudaismo na dapat maganda ang interpersonal relationships ng mga Hudyo para sa ikabubuti ng kanilang buhay. Hindi rin pinalampas ng mga Hudyo ang pagkakaroon ng investments. Investing ang isa sa mga pundasyon ng financial management at ito rin ang nagpalago sa yaman ng mga Jewish entrepreneurs. Gaano ba talaga kaunlad ang modern-day Israel? Ang Israel ay tahanan ng mahigit 9 milyon na Hudyo at ang bansa ay may malakas na ekonomiya kahit na napapalibutan ng mga kaaway. Wala ring natural na resources sa Israel at maliit ang kabuuang farmlands ng bansa. Kailangan pang mag-angkat ng enerhiya ang Israel sa Ehipto kaya lalong tumaas ang gastos ng bansa. Mababa rin ang working population ng Israel kaya konti lang ang napapasabak sa manufacturing. Ganun pa man, nakakapagtaka na mas mataas pa rin ang output ng Israel kumpara sa mga karatig na bansa. Sa katunayan, humigit kumulang na 4 na dekada ang nakaraan. Ang sitwasyon ng Israel ay katulad ng sitwasyon ng Turkey, Pakistan at Lebanon ngayon. Ang ibig sabihin ay matindi ang progress ng Israel sa nagdaang mga taon dahilan upang maunahan ang maraming bansa. Noong 1984, pumasok ang Israel sa currency trading. Limitado ang options ng Israel sa currency trading dahil na rin sa inflation ng bansa na umabot ng 370%. Malayo rin ang agwat ng US dollar sa shekels, ang currency na ginagamit ng Israel. Pagsapit ng 1985, nagdesisyon ang Israel na maglabas ng bagong currency, ang New Israeli Shekel. Marami ang nagtaka dito dahil ang mga Israeli ay walang tiwala sa value ng lumang shekel. Ano naman ang magagawa ng bagong currency? Subalit hindi value ang totoong habol ng Israel sa bagong shekel. Gusto ng bansa na mapabalik ang tiwala ng tao sa bagong currency para na rin makabangon ang ekonomiya ng Israel. Binawasan din ng Israel ang nationwide expenditure nito. Ang pansamantalang sakripisyo ay kailangan para magbunga ang ekonomiya. Ginawa ring independent central bank ang Bank of Israel para ma-regulate ang rates ng bangko at magkaroon ng depensa laban sa inflation. Dahil dito, bumaba ang international value ng lumang shekel at tumaas naman ang value ng New Israeli Shekel. At pagsapit ng 1980, bumaba na sa 20% ang inflation ng Israel. Tumaas rin ang GDP ng bansa, halos malapit na sa GDP ng US. Naging makabuluhan din ang pagkadiskubre ng Israel sa offshore natural gas. Dahil sa natural gas, hindi na kailangan umasa pa ng Israel sa Egypt. Mayroon na silang natural energy source na magagamit sa manufacturing at exports. Nag-invest din ang Israel sa pagpapaganda ng turismo. Maraming foreigners ang naging interesado sa Israel. Nagplano ang mga foreigners na magtayo ng business sa bansa at ang iba naman ay pinili ang Israel na place of retirement. Pinaganda rin ng Israel leadership ang educational programs ng bansa. Dahil dito, gumanda ang estado ng edukasyon sa Israel at maraming matalinong professionals ang nakasama sa Israeli workforce. Dumami ang produkto ng Israel tulad ng semiconductors, uncut diamonds, manufacturing systems at advanced machines. Bumalik ang tiwala ng international companies sa Israel at nagtayo sila ng research facilities sa bansa. Hindi pinabayaan ng Israel ang progreso nito sa mga tamang industriya tulad ng technology, military tech development, science, research development, medicine, at manufacturing. Kumbaga alam ng Israeli leadership ang mangyayari sa isang bansang hindi progresibo. Taliwas sa akala ng marami, dumami pa ang private investors sa Israel nitong mga nakaraang taon dahil sa tax concessions at zero-interest loans. Bakit nga naman kukuha pa ang mga investors ng loan na may interes kung mapapahiram naman sila ng Israel na walang interes?
Lumago pa ang ekonomiya ng Israel dahil sa pagdating ng mga negosyante at investors at ang mga binayad sa nationwide loans ay ginamit ng Israel sa marami pang upgrades. Sa ngayon, ang GDP ng Israel ay $488 billion. Tinagurian din na 15th most productive country ang Israel at totoong world leading sa maraming valuable na industriya. Ngayon nahaharap na naman ang Israel sa isa sa mga pinakamatinding pagsubok, ang digmaan laban sa Hamas at conflict sa Hezbollah, Lebanon at Syria. Nakaabang ang buong mundo sa mga posibleng mangyari. Alam ng marami na makapangyarihan ng Israel at kayang depensahan ng Israeli Defense Force ang mga borders ng bansa. Subalit mahihirapan pa rin ang Israeli Defense Force kapag sabay-sabay na umatake ang mga kalaban. Kahit na ilang mga leader na ng Hamas ang napabagsak ng Israel, patuloy pa ring nagpapakawala ng rockets ang mga grupo. Hindi rin nagpapatinag ang Hezbollah. Binobomba na rin nila ang mga Israeli positions sa norte. Sa kabila ng lahat ng problema, matatag pa rin si Prime Minister Benjamin Netanyahu at ang kanyang war cabinet. Maraming trump cards ang Israel, kabilang na ang mga carrier strike groups ng US na nakaposisyon sa Mediterranean. Sumusuporta rin sa Israel ang UK, Europe at India. Talaga namang nakahanda ang Israel kung sakaling lumala pa ang conflict sa Middle East. Maapektuhan kaya ang ekonomiya ng Israel dahil sa Middle East conflict? Sa isang anggulo, pwede nga namang maapektuhan ang ekonomiya ng Israel pero hindi masyadong matindi ang dagok. Tandaan natin na bumaba na ang inflation rate ng Israel at matatag ang GDP nito. Posible itong bumaba sa pagpasok ng 2024 dahil mababawasan ang confidence ng mga bigating investors. Makakaapekto rin ang pag-urong ng Saudi sa diplomatic deal nito sa Israel. Isa pang posibleng anggulo ang mismong pagbagsak ng liderato ng Israel. Maliit ang tsansang mangyari ito dahil sa intervention strategies ng US, UN, Russia, China at iba pang global powers. Mas posible pang magkaroon ng ceasefire bago tuluyang malugmok ang Israel. Pero kapag nangyari ito, makakaahon pa rin ng Israel. Matatag ang determinasyon ng mga Hudyo. Para silang apoy na mamamatay saglit pero muling sisiklab. Marami rin ang handang tumulong sa mga Hudyo kaya hindi magiging problem ang pagbangon. Ganito sana ang dapat na estado ng maraming bansa sa mundo. Ngayon alam nyo na kung bakit mayaman talaga ang Israel at mga Hudyo. Ano ang masasabi nyo sa katatagan ng mga Hudyo? Ilagay nyo ang inyong mga comment sa ibaba at abangan nyo ang sunod pa naming istorya dito sa JP Amazing Stories. Ay ang tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo.